Luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw ka nga, sa galak tumatawa. Nananapit na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Tutuin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Yes, Lord, hallelujah. Pagkuhin mo kami, Panginoon. Ang buhay namin, Panginoon, iyong iyon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasang-asang presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na kami, Panginoon. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw, sumasayaw ka nga, sa galang tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Sumasayaw ka nga, sa galang tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Yes, Lord, hallelujah. Naalan namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Gamitin mo kami, maitiling kami, Lord. Sa iyong ubasan, Lord. Are on the altar. Now, one of the greatest, marvelous, and predominant miracles po ng ating Panginoon na kanyang dinisplay was the resurrection of Christ. Yung kanyang muling pagkabuhay po, mga kapatid. But let's start with the reaction of the disciples. Ano naging reaction po ng mga disciples upon knowing that Jesus Christ was risen from the dead? Ano ang kanilang naging reaction? John chapter 20, verses 6 to 8. Then Simon Peter came, followed him, and went into the tomb, and he saw the linen cloth lying there. Verse 7. And the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen clothes, but folded together in a place by itself. Then the other disciple who came to the tomb first went it also, and he saw and believed. He saw and believed. So nandun po yung salitang they believe. Ang second scenario po, mga kapatid, John chapter 20 verse 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and he stood in the midst and said to them, "Peace be with you." Pakisabi sa katabi mo, "Peace be with you." Amen? So, kanina po, sinabi po, unang senaryo, nandun yung salitang naniwala po sila. Believe. And now, next po, when they have said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Kanina, nung nakita nila, naniwala sila. Ngayon naman, they were glad. Natuwa sila, mga kapatid, when they saw the resurrection of the Lord. Thank you, sis. But si Thomas po, mga kapatid, ano pong ginawa ni Thomas? John chapter 20, verses 24 to 28. Now Thomas,
called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. So wala siya nung dumating po si Jesus po, mga kapatid. The other disciples therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see in his hands and print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe." Itong si Thomas talaga, to see is to believe siya eh. Amen po? O, sino sa atin dito? To see is to believe. Sa Lord natin, to believe is to see. 27, 26, and after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and he stood in the midst and said, "Peace to you." Then he said to Thomas, "Reach your finger here, and look at my hands, and reach your hand here, and put into my side. Do not be unbelieving, but believing." And Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." So sa mga hindi naniniwala si Jesus Christ po ay siya po ang Diyos, ibigay niyo po tong verse na to. Sinasabi nilang tao lang si Jesus Christ. Kaya ito, ibigay niyo po. Anong sabi ni Thomas? "My Lord and my God." Diyos ba si Kristo? Amen. Amen. So in other words, those proofs that He was alive, ito po mga kapatid, pero ito po parang walang epekto para sa kanila. Yes, natuwa sila, naniwala sila, pero parang walang epekto sa kanila. Sa katunayan po, John 21, verses 2 to 3, Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples were together. Verse 3, Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We are going with you also." They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. So sila po ay namingwit po, mga kapatid, pero wala sila pong nakuha. In the book of Luke, chapter 5, verses 10 to 11, "And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not be afraid. From now on, you will catch men." Nagmula sa fisherman, ngayon, ang kakatch na nila, hindi na po fish. Anong kakatch na nila? Tao. So when, ibig sabihin nun, soul winning, magso-soul winning na po sila. So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed Him. Dito po, so iniwan nila mga kapatid ang kanilang pangingisda at sumunod sila kay Jesus Christ. John 21, verse 25, "And there are also many other things that Jesus did." Take note. Many other things that Jesus did, which if they were written one by one, kung isinulat nila yun one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. Amen po? Napakadami daw pong ginawa ng ating Panginoon during His earthly ministry, mga kapatid, at hindi na po naisulat sa Bible po. In other words, may mga nakalagay, may mga hindi nakalagay po talaga sa Bible po, mga kapatid. At yun nga po ang problem. Na hindi na nga nakalagay sa Bible, pilit pa rin talagang hinahalungkat. Pag hindi na po nakasulat sa Bible at wala po doon, ibig sabihin para sa Diyos na lang po yan. Ba't ko po sinabi yan? Deuteronomy chapter 29 verse 29, "The secret things belongs to the Lord God." Amen po? "But those things which are revealed belong to us and to our children forever." Ibig sabihin, meron talaga yung para sa Diyos na hindi na natin binubuklat. Pag hindi na nakalagay, huwag na po, quiet na lang po tayo, mga anak ng Diyos. Amen po? Kaya marami pong nadideceive. Wala na nga sa Bible, hinahalongkat pa talaga, gusto pa talaga magkaroon. Wala na po. Pag kung ano nandyan sa Bible, yun lang po, mga kapatid.
And the third scenario, Acts chapter 1 verse 3, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So dito po, tinutukoy po about the kingdom of God. In the book of Acts chapter 1, verses 4 to 6, and being assembled together with them, thank you, brother, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Wait for the promise of the Father. May pangako ba ang Diyos sa atin? Amen. Which he said, you have heard from me. Verse 5, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Amen. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? So the Lord Jesus Christ speaks about, ano yung tinutukoy po niya rito? Holy Ghost. Palakpakan muna natin ng ating Panginoon. So, ang Holy Ghost po, ang tinutukoy ng ating Panginoon. Acts chapter 1, verses 7 to 8, and he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. But you shall receive power. You shall receive power. Gusto niya ba ng power? Amen. But you shall receive power. Kailan yun? When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. But you shall receive power. Kailan? When the Holy Spirit has come upon you. Amen po? Dahil yan po ang power po natin. Andiyan pa ba tayo mga anak ng Diyos? In other words, after the Lord Jesus Christ, nung sinabi po niya ang mga yan, they went up into the upper room. Mababasa natin po yan sa Acts chapter 2, Acts chapter 1 po, mga kapatid. So, ganun pa man, nung umakyat na po si Jesus Christ, mga kapatid, sa langit, parang wala lang. Di ba nakakita sila ng dalawang angels po? Parang wala lang nung naghiwa-hiwalay na po sila, mga kapatid. So, andun po, mga kapatid, yung parang wala lang, parang pangkaraniwan lang po, which is the most important part po, mga kapatid, of the gospel po is yung resurrection po ng ating Panginoon. Kasi pag walang resurrection po ang ating Panginoon, mawawalan ng kabuluhan po yung gospel po ng ating Lord. Kaya nandun po yung resurrection ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng wala. Why? Bakit kailangan may resurrection po? Hebrews chapter 12 verse 9, for our God is a consuming fire. Amen. Nakatutupok po ang fire ng ating Panginoon Diyos na buhay. Kaya nga hindi na po surprising na ang fire na ito, mga kapatid, is the symbol of God's presence. Kung naalala po ninyo si Moses po sa burning bush, di po ba nandun yung nasusunog, mga kapatid, pero hindi nasusunog. Nakikita niyong umaapoy, nandun yung fire, pero hindi nasusunog. In other words, andun po yun po yung simbolo ng God's presence po, mga kapatid. Exodus chapter 2, 3 verse 2, and the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of the bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Imagine niyo yun, na nag-aapoy po, pero hindi siya nasusunog. Andiyan pa ba kayo? Lahat ng mga sunog?
Palakpakan natin Panginoon Diyos na buhay. Hindi tayo sunog, di ba? Amen po. So in other words, dito po mga kapatid, sinabi na doon ulit yung fire. Parang may sunog doon sa face, sa faces. May sunog ba dyan? Amen po? Okay, but in other words, yung fire po ulit dito was the manifestation of God. Amen po? Yun po yun. Numbers chapter 9 verses 15 to 16. Now on the day that the tabernacle was raised up, the cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony, from evening until morning. It was about the tabernacle like the appearance of fire. So it was always, take note, it was always, the cloud covered it by day and the appearance of fire by night. So in other words, andun po ulit yung fire bilang manifestation po ng ating Lord. Now the vision of Ezekiel, chapter 1 verse 4, then look and behold, a whirlwind was coming out of the north, a great cloud with raging fire engulfing itself, and brightness was also around it, and radiating out of its midst like the color of amber out of the midst of the fire. So andun po ulit yung fire. And for your information, fire was important for the Old Testament sacrifices. Napakahalaga po mga kapatid, yung altar. The burn was a divine gift, having been lit originally. Inaapuyan po originally galing po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Leviticus chapter 9 verse 24. And fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the fat on the altar. Naalala niyo po si Elijah? At yung mga false prophets po, nung tawagin niyo ang Diyos ko, tatawagin ko ang Diyos ko, sabi po ni Elijah, nagpaulan ng apoy ang ating Panginoong Diyos na buhay. Yung Diyos nilang si Baal, naglaslas na sila, wala pa rin Baal na Diyos na tumulong sa kanila. Dahil Diyos-Diyosan po ang kanilang Diyos. So in other words, andun yung fire ng ating Panginoon, galing po sa Kanya. And fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the fat on the altar. When all the people saw it, they shouted and fell down on their faces. Nakita niyo mga kapatid, dahil po doon sa fire na yon, talagang halos sila po ay, ang tawag dito, nagpatira pa. Because they saw the fire, nakita na is from the Lord. Galing sa Diyos mga kapatid. And God charged the priest while keeping his fire fire lit. Yung mga namumuno po, yung mga priest po namumuno, para sila po yung ikikip nila yung fire. In other words, yung pari ay inassign niya para yun po magsindi ng fire na galing po sa ating Panginoon. Yung fire na yun hindi po galing sa priest kundi sa ating Panginoon Diyos na buhay. Sila lang yung namumuno po. Leviticus chapter 6 verse 13. A fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. Anong ibig sabihin nito? Pag yun, nagpadala na ng apoy ang ating Panginoon Diyos na buhay, hindi dapat mamatay yung fire na yun. Kaya nga nandoon yung mga high priest po, para sila po yung tumitingin, para hindi mamatay po yung apoy. Kailangan consistent po yun. Hindi pwedeng mamatay po mga kapatid. Andiyan pa ba tayo? Hindi pwedeng manggaling sa posporo na sisindihan nila para magsindi. Hindi pwede po mga kapatid. Yung kikis-kising nila yung bato para mag-apoy, halimbawa namatayon, hindi pwede. Kailangan galing po sa ating Panginoon Diyos na buhay. In fact, in the book of Leviticus chapter 10 verses 1 to 2, tingnan natin si Nadab and Abihu. Gumawa sila ng against the Lord mga kapatid. Anong ginawa nila? And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, anak na ni Aaron to, ha? Kapatid nino itong si Aaron. Moses. Kapatid ni Moses. Mga pamangkin ni Moses po, itong si
Nadab and Abihu, anong ginawa nila? Each took his censer and put fire in it. Silang nagsindi, put incense on it, and offered profane fire before the Lord, which He had not commanded them. Hindi naman sila inuutusan ng Lord, mga kapatid. Anong ginawa nila? Nagsindi sila ng sarili nilang paraan. Then, so fire went out from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Ang gumagawa tayo ng hindi kalooban ng Diyos during the Old Testament, patay talaga. Wala nang, patawarin mo ako, Lord. Walang ganun. Kaya mapalad tayo dito sa New Testament. Mayroong pang mercy ang ating Panginoon. Pwede ka bang mag-repent pagka nakagawa tayo ng kasalanan sa ating Lord? Pero in the Old Testament, wala na. Tigok kagad. Anyan pa ba tayo, mga kapatid? Kaya walang dapat panggalingan po ang fire, kundi galing po dapat sa Diyos. In other words, God will not consume an offering without fire. God will not consume offering without fire coming from the Lord. Kailangan manggagaling po lahat sa ating Lord. At dapat ang fire ay sa Lord manggagaling talaga. Now, punta tayo sa New Testament. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, alam natin to. Do you not know that you are the temple of God? O lahat ng mga templo ng Diyos magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. And that the Spirit of God dwells in you. Amen. 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kanina, anong sabi niya? Temple of God. Ngayon naman, temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Amen. Andiyan pa ba tayo, mga anak ng Diyos? In other words, as a temple of God, kung templo tayo ng Diyos, dapat ang puso natin serves as the altar of God. Amen. Dapat magsilbing altar ng Diyos ang puso po nating lahat. That's why everything we do, lahat po ng gagawin natin sa kanyang ubasan, ang Diyos nakatingin sa puso nating lahat. Hindi tayo pwedeng magsinungaling, hindi tayo, pag may dumi ang puso natin, alam ng Diyos, mga kapatid. Kasi sa puso po siya nakatingin lagi. And as a Christians, we are called upon to offer our body as a living sacrifice. Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Kailangan po, katanggap-tanggap po yung ating sacrifice from the Lord. And like in the Old Testament, fire was very important on the altar. Lagi silang nag-aalay. Nandun talaga yung fire. But when they offered a dead body animal, the fire, mga kapatid, they needed fire, mga kapatid. Pag sila rin nag-aalay po ng mga animals po, mga kapatid, kailangan pa rin nila ng fire. But in the New Testament po, mga kapatid, ang iaalay na po natin our body as a living sacrifice. Amen po? Our body is offered as a living sacrifice. But unfortunately, many Christians offer their body as what? As dead sacrifice. Ayaw mag-sacrifice, gusto puro comfort. Gusto niya kung pwede lang yung church, dali na sa bahay niya. Para hindi na nga naman siya pupunta sa church, hindi na siya hindi na siya gigising na maaga, hindi na siya magdadamit ng magara, andun na lang, comfort na comfort. Gusto na lang, nasa online na lang lagi, ayaw pumunta sa church, ayaw mag-effort, ayaw mag-sacrifice. Sayang yung pamasahe, sayang yung ganito, puro sayang. Ayaw ng sacrifice, gusto comfort lagi po, mga kapatid. Ano pa? Dead praising.
Pag nagpipraising sa Lord, walang gana. Ano pa? Worship, dead worship. Dead hearing of the Word of God. Nakatulog. Tingnan mo yung katabi mo, baka logto na. Amen po. Yung pakikinig ng Word of God, parang gusto mo na, ang tagal-tagal naman ni Pastoro. Ang nag-iintay yung sinigang doon sa bahay namin. Bilisan mo na, Pastora, bilisan mo na. Walang ganang makinig. Amen po. Nagiging spirito ni Eutychus. Anong nangyari kay Eutychus? Nalaglag po siya, diba? Anong nangyari? Namatay. Pagka ganyan po tayo, walang gana, patay ang ating pakikinig. Pwedeng mamatay ang ating spiritual. Amen. Mamamatay ang ating pananampalataya. Anong pa ba? Ano pa? Dead service to God. Ito pa, dead giving. Naku, giving na naman, giving. Dali, mag-share muna ako. Dali, mag-ano muna ako. Dali, ganyan. Ayaw ng giving. Kinu-question pati pagbibigay sa Lord. Amen. Ay, ba't ganito? Ba't ganyan? Ba't ganyan? Pag ganyan ka-question ka ng question, huwag ka nang magbigay muna. Pag-pray mo muna sa Lord. Kung masakit sa'yo para nagbigay sa'yo ng hininga, huwag na. Amen po. Huwag ka nang magbigay muna. Pag-pray mo muna sa Lord. Nabuksan ang heart natin. Kasi magbigay tayo na masakit sa loob natin. Amen po. Dead. Ano pa? Dead prayer. Pagod na ako sa trabaho, huwag nang mag-pray. Tsaka na lang. Pagod na ako. Dead. Ano pa? Dead fellowshipping. Naku, ayaw makipag-fellowship. Naku, hindi ko sila ka-level. Ha? May ganun pa? Ayaw makipag-fellowship. Hindi ko sila ka-level, hindi ko sila ayaw, parang ayaw kang katabi. Halos ayaw kang katabi. Na ayaw parang dirin-dire. Parang gusto niya nang uwi agad. Tapos naman ako ng Word of God eh. Tapos na ako naglingkod sa Lord. Bye-bye. Nagawa ko na yung gawain ko. Yan. Ay, may ganun ba? Anyan pa ba tayo? Dead! Lagi nating tandaan mga kapatid that every offering requires fire on the altar. Amen. Kailangan nandun umaapoy yung puso mo. Amen po. Yung nagsasacrifice ka, umaapoy talaga. At nagsasacrifice ka, naggagalak ka pa rin. Amen po. Yung praising mo talagang halos umabot sa kisame. Sa sobrang pagpupuri mo sa ating Lord, na sobrang nandun yung talaga buong puso, umaapaw sa galak, umaapoy. Amen po. Hindi ba yung hiyang-hiya ka, nagpipraising ka, hiyang-hiya ka sa Lord? Hindi gano'n na mag-praising sa Lord. Nagpupuri ka sa Diyos na nagbigay sa'yo ng hininga. Kung makakanta tayo sa karaoke, talagang wagas. Grabe, talagang halos wasak yung dingding. Amen po. Talagang yung mikropono, halos talagang kainin natin yung mikropono, no? Ba't sa Diyos, parang walang gana. Dapat nandun yung pagpupuri natin sa Diyos. Nagpapasalamat tayo sa kabutihan niya. Damang-dama mo yung pagpupuri sa Diyos. Umaapaw talaga. Nag-aapoy! Amen po. Kaya lahat, hindi mo mai-offer lahat yan kung wala yung fire sa altar. Kung wala yung sa puso po natin. Why? Like in the Old Testament, Leviticus chapter 6 verse 9, command Aaron and his sons, saying, this is the law, the burnt offering. The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning, and the fire of the altar shall be kept burning on it. Meaning, without fire on the altar, pag walang apoy sa altar ng Diyos sa puso natin mga kapatid, your offering is not consumable before God. Because your offering has no heat. Walang heat ang ating offering. Offering without heat. Walang init yung offering natin. Kaya kapag kumanta ka na lang, wardi-wardi. Ano ba yung kanta ninyo kanina, Joyful? Ha? Bahala ka na?
Ako ay narito. Hihintay. Yung alam mo, may hinihintay ako. Yung balot mamaya ni Sister ganito. Nag-iiba na yung lyrics. Iniiba niya yung lyrics, mga kapatid. Wabay, iba yung isip niya. Iba yung hindi galing sa puso. Hinihintay ko si ganito. Ako ay narito. Uy, wala pa ba siya? Hinihintay ko siya. Wala pa ba siya? Binabanong mo na naman yung lyrics. Ano pa ba tayo mga anak ng Diyos? Hindi tayo nagfa-fire. Hindi umaapoy ang pagpupuri sa Diyos. Amen po? Kaya ang nangyayari po mga kapatid, yung altar ng Lord walang fire. Kasi walang heat. Revelation chapter 3 verses 15 to 16. I know your works, sabi ng Lord, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, kasi lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Pag lukewarm, isusuka tayo ng ating Panginoon. Amen po. And honestly speaking, mga kapatid, pag tayo po lukewarm ang alay natin sa Lord, wala po yung init mga kapatid, hindi po gusto ng ating Panginoon. Dapat nandun yung fire. Excited ka pag pumupunta ka sa gawain ng Panginoon. Hindi lang every Sunday, bawat gawain niya. Amen. Hindi ba kayo pinapaalalahanan ka pa 10 taong ka na sa church? Sunday service pinapaalala sa atin. Bible study pinapaalala sa atin. Kung tayo nandun yung fire sa ating puso, which is the altar of God, dapat umaapoy ka. Uy sis, uy may ano, ikaw na yung nagpapaalala. Hindi tayo lagi pong pinapaalalahanan. At saka uhaw na uhaw ka talaga. Hindi na kailangan, uy si sa natin na Bible study natin, 10 taon ka na. Pinapaalalahanan pa rin, dapat tayo na po'y nagpapaalala po sa kanila. Lalo na pag manggagawa ka ng Diyos. Pero pag manggagawa ng Diyos, paalalahanan ka pa? Wala pong ganun. Tayo na yung nagpapaalala po sa kanila. Andiyan pa ba tayo? Yung excitement nandoon. Pag ganun tayo mga kapatid, ibig sabihin wala sa heart mo ang gawain ng Panginoon. Nakafocus ka sa ibang bagay. Hindi po doon sa ating Panginoon. Andiyan pa ba tayo mga anak ng Diyos? Ay ba sa atin, baka nag-aapoy tayo sa ating mga trabaho. Kung makapagtrabaho tayo, wagas, trabaho. Nag-iinit talaga tayo sa trabaho. Ayaw nating malit. Ba't sa Lord late tayo? Yung time card ko, dali, yung time card ko na lang. Aga pa natin sa trabaho. Ba't kung may time card lang siguro dito? Ano ba tayo? Sabihin ng Lord, anak, late ka. Time card, eto, anak. Lord, blessing. Eto, anak, blessing mo, 1/4. Ano ba tayo, mga anak ng Diyos? Imagine mo, ganun tayo, mga anak ng Diyos. Nag-aapoy tayo sa ibang bagay, pero pagdating sa Lord, para siyang tira-tira. Samantalang siya nagbigay. Galing. He is the source of our blessing. Yung Diyos na nagbinigay ng hininga sa atin. Dapat nandun yung fire sa puso natin. Ayaw mong malate, gusto mo nangunguna ka pa. Gusto mo yung upuan, kailangan nandun ako. Naku, baka umaunahan ako. Kailangan nandun na ako. Andiyan pa ba tayo? Naku naman, pastoro, nagpaparinig ka na naman. Hindi! Gusto niyo bang maiwan sa rapture day? Yung 10 virgins. Alam mo, tinatawan-tawanan lang natin yung 10 virgins na yan. Lagi lang nating naririnig yan. Paano kung mangyari nga yun? Kasi anytime darating ang Panginoon. Tapos, ano sasabihin ng Lord sa atin? Lord, pagbuksan niyo kami. Lord, pagbuksan niyo kami. Gusto bang sabihin ng Diyos sa atin, hindi ko kayo nakikilala? Di ba ayaw natin? So in other words, dapat maging aware po tayo mga kapatid. Dapat nandun yung fire natin pagdating sa gawain ng Panginoon. Friday pa lang, ito yung dadamit ko sa Sunday. Excited ka na!
Makabangon ba ako? Ano yan? Napagod ako eh. Pupunta ka na lang, bigla mo pang ika-cancel. Diyos ka, Panginoon ko. Nandiyan pa ba tayo, mga anak ng Diyos? Nasaan ang apoy? Patay yung apoy. Nandiyan pa ba tayo? Dapat yung ino-offer natin, mga kapatid, nag-iinit talaga o nag-aapoy, which is the fire of the Holy Ghost, the gift from God. Regalo ng Diyos po yan. Amen. Amen po. Matthew chapter 3 verse 11. Indeed, I baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me, sabi ni John, it is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. At dapat nandyan yan sa atin, mga kapatid. Yan po ang gusto ng Lord. Nandun yung fire. Lahat ng inaalay natin, lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon, dapat nag-aalap talaga, umaapoy. Galing sa puso natin. Acts chapter 12 verses 3 to 4. Then there appeared to them divided tongues, and once na ikaw po ay napuspos ng Espiritu Santo, you're going to speak in other tongues as of fire, and one sat upon each on them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Yung ibang mga sekta hindi naniniwala to speaking in tongues once you're filled with the Holy Ghost. Pero tayo, one God doctrine, Jesus Christ, to God be the glory. Naniniwala po tayo dito that once you're filled with the Holy Spirit, we're going to speak in other tongues. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Why? Bakit po? Because the Holy Spirit ang siyang mag-uudyok po sa atin kung ano ang salitang sasabihin po natin. Amen. Bakit nung hindi mo pa tinanggap ang Diyos, marunong ka bang manalangin? Yes, marunong ka, pero makasariling hangarin. At hindi mo alam kung kanino ka nagpipray talaga. At hindi mo alam kung ano yung sunod-sunod at yung dapat mong ipanalangin po. That's why we need fire, the Holy Ghost. Kasi siya na po, yung nag-i-intercede, hindi naman tayo eh. Yung Holy Ghost po, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoon. But the question is, ano ang dahilan bakit kailangan natin ang fire? What are those reasons in offering our bodies with fire? First, because it brings God's presence. Katulad po ng burning bush, bigla na lang pong may nagsalita doon. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, andun yung presence po ng ating Panginoon. Once the fire of the Holy Ghost is in you, in us, anong mangyayari? Kakaiba ang prayer mo. Pansinin mo. Once na ikaw po, mga kapatid, ang Holy Ghost ay nasa iyo, you are baptized with the Holy Ghost, kakaibang prayer mo. Hanggang prayer mo talaga, nag-speaking in tongues ka. Why? Damang-dama mo, na-filled ka ng Holy Spirit ng ating Lord. Pag hindi ka filled ng Holy Spirit ng Lord, ewan ko lang kung mananalangin ka. Ano ba kakaibang praising mo sa Lord? Intro pa lang ng kanta, umiiyak ka na. Nagdadama mo ba yun, kapatid, pag nagpe-praising ka sa Lord? Kaya ganun kahalaga ang pag-aawitan na dapat hindi nyo dapat kaligtaan. Amen. Kasi yung kanta, mga kapatid, napakabanal po sa harapan ng Diyos. Amen. Alam nyo, abutan nyo lagi yung praising. Akala lang natin, di ba, kantahan lang naman yan, kantahan. Alam nyo ba, napakahalaga ng praising, hindi mo lang alam sa kanta mo palang kumikilos na ang Diyos. Amen. Huwag natin kakaligtaan yan. Ang pagpupuri sa ating Panginoon. Ano pa? Kakaiba ang pag-worship mo sa Lord. Ang prayer mo very bold. Pati aso may pagpe-pray mo eh.
Pati pusa, pati alaga mo, lahat ipagpe-pray mo. Why? You're filled with the Holy Ghost. Pati kaaway mo, ipagpe-pray mo. Amen po. Na magbati na kayo. Ganon yung filled ng Holy Spirit. Kakaibang praising mo sa Lord. Ano pa? Kakaibang worship mo sa ating Panginoon. Kakaibang pakikinig mo sa Word of God. Amen. Ay, mong pa-istorbo. Gusto mo sandali lang. Mamaya na yung sister. Mamaya na. Tapusin mo na natin to. Talagang attentive ka yung tenga mo. Kung gaano kalaki yung tenga mo nung wala ka pa sa Lord, pag chismis ang dating, ganon. Pero ngayon nasa Lord ka na, lumiit na yung tenga, nasa roduan na, pagdating sa Word of God, gumaganon na. Talagang gusto mong marinig lahat ang message ng ating Panginoon. Ano pa? Kakaiba ang pagdating mo sa gawain ng Lord. Paggawain ng Lord, di mo kinatatamaran. Dinidesign mo pag di ka nakadalo sa susunod. Kailangan makadalo ako. Nababagabag ka pag hindi ka nakadalo. Amen. Hindi ba kayo pag hindi ka nakadalo? Oh, okay lang yun. Meron namang saan yun. Okay lang yun, nakadalo naman na ako next ano. Okay na yun, pwede na yun. Anong pwede? Sa'yo lang pwede. Ano pa? Kakaibang paglilingkod mo sa Diyos. Pag naglilingkod ka sa Diyos, alam mo, once you're filled with the Holy Ghost, yung fire, mga kapatid, yung number one na nasa mind mo, this is just a privilege. Yes. Na makapaglingkod ka sa ating Panginoon. Sa dami ng tao dito sa mundo, imagine mo, nagsaserve ka sa kingdom of God. Kung paano tayo makapag-serve sa kingdom of this world, na halos ayaw nating malate, ayaw nating umabsent. Dapat mas lalo dito sa kingdom of God, as a servant of God. Amen po. Dapat mas lalo dito. That's sad to say. Nakakalungkot. Mas pinipiling maglingkod ng talagang nag-fire sa world, sa kingdom of this world, kaysa sa ating Lord. Amen po. Minsan parang utang na loob pa ng Lord na ang paglilingkod natin, parang utang na loob pa ng Diyos. Na hindi dapat. Kulang pa nga yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen po. Sa kabutihan ng Diyos po sa atin. Pero pagpuno ka, mga kapatid, sa paglilingkod mo sa Diyos, mga kapatid, halos ayaw mo talagang umabsent. Amen. Why? Sa Diyos tayo naglilingkod. And you are fired with the Holy Ghost. Amen. Amen po. May tinatawag po na paniningil, mga anak ng Diyos. Lagi nating tandaan, anything na ginagawa natin sa Diyos, anuman ang ginawa mo sa Diyos, mga kapatid, ginagawa natin yan sa Diyos, hindi sa pastor, hindi sa mga leaders, sa Diyos lahat yan. Sa tingin mo, maliit lang yan. Pag-ayos ng upuan, pagbubukas ng pintuan, pagtutulak ng mga gamit ng Diyos. Ay, tagatulak lang naman ako eh. Alam mo bang mahalaga ka sa harapan ng Diyos? Napakahalaga. Ang mga ganyang nagme-ministry sa Lord. Akala lang natin kasi magme-ministry nasa harapan lang, nandito, nandoon. Hindi, napakadami pong ministry na kailangan ng ating Panginoon. At dapat tayo as a servant of God, andun yung puso natin, yung ating ministry, pinapahalagahan po natin. Anong man ang ministry natin. Hindi yung wardi-wardi tayo naglilingkod sa Diyos. Okay na yan, pwede na yan. Hindi ganon. Paglilingkod sa Diyos, kailangan umaapoy ang puso mo. Kahit nahihirapan ka, gusto mo pa rin sumunod. Why? Andun yung fire of the Holy Ghost. Nasa puso, yung umaapoy. Pag nandun ang pride, dapat tinutupok na ng apoy yun. Nagkakatampuhan, dapat naaayos agad. Why? Nandun ang fire. On the altar. Altar ka ng Lord eh. Temple of God. Temple of the Holy Spirit na hindi dapat nadudumihan.
Amen po. Because mismo yung Holy Ghost ay nasa sa atin po. Kaya napakahalaga po na nag-aapoy yung, nandun yung fire on the altar. Because the presence of fire, which is on the altar in your heart, nasa puso po. Imagine mo, nasa puso natin. Ito po, dapat nag-aapoy ang altar ng ating Panginoon. Amen po. At hindi lang yun. Pati pagsasalita mo, kung fire, you are fire with the Holy Ghost. Pag ikaw po, mga kapatid, fire ng Holy Ghost, ang salita mo ay ano? Salita mo ay buhay, hindi nakamamatay. Amen. Yung hope nandun, pag nagsasalita ka, nai-encourage sila. Hindi ka pag nagsalita tayo, binabanatan tayo, ba't ganyan ka, sister? Dapat may pag-asa, yung bumubukal sa bibig natin, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng buhay. Ano pa? Ang kilos mo ay ano? Kilos mo ay buhay, hindi patay. Pag kilos mo ay buhay, andyan yung masigla ka, masaya ka. Andun. Dahil buhay ang ating Diyos. Ang isip mo, buhay. Marunong tayong umunawa. Buhay na buhay. Marunong po tayong umintindi. Madaling magpatawad. Hindi ba kayo nag-uusap na ang kulit-kulit, ayaw pa rin, daming discussion. Hindi ka fire ng Holy Ghost. Wala yung fire sa'yo pag ganyan. Hindi Holy Ghost ang nasa iyo, kapatid, pag ganun. Tada no multo tayo. Multo lang ang nasa atin noon. Because once you are fire with the Holy Ghost, pag nandun sa yung Holy Ghost ng Lord, andali, okay na sister, sige, sorry na rin. Nagsusorihan kayo. Hindi ba yung daming discussion? Alam mo, discern ko pa, daming discussion, hindi na Espiritu ng Diyos yan. Alam mo na kung anong nananahan po dyan. Ayaw makipag-reconcile, ayaw tumanggap, ayaw umaccept ng kamalian. Pag ganyan po mga kapatid, alam na natin kung anong Espiritu dyan. Andyan pa ba tayo? Dahil ang Espiritu ng Diyos marunong umunawa. Andun yung fruit of the Holy Spirit. Ano pa mga kapatid? Bukod that, the fire of the Holy Ghost brings passion. Andyan pa ba tayo? Okay, balik muna tayo doon, brother. Meron pang isa eh. Emotion mo buhay. Ayan, hindi yung emote ka ng emote. Walang ginawa kundi mag-emote. Walang ginawa kundi masaktan. Walang napaka-sensitive. Diyos ko, 10 taon na sensitibo pa rin. Unting bagay lang napaka-sensitibo. Wala na po. Wala nang emote-emote. Di na po usong emote. Hindi maiwasang magtampo. Pero yung mag-emote ka forever, huwag naman, kapatid. Mag-mature naman tayo sa faith. Nandiyan po ba tayo mga anak ng Diyos? Higit sa lahat, marunong po tayong magmahal. Because once nandun yung fire ng Holy Spirit po mga kapatid, abay, pag fire naman ng Holy Ghost na nasa iyo, imposible hindi ka magmahal. Imposible hindi mo matutunan magmahal. Because that is the fruit of the Holy Spirit. Inuna po ang love. Because God is love. Second, the fire of the Holy Ghost brings passion. And then yung passion mo sa mga soul. Acts chapter 4 verse 31. And when they had prayed, the place they were assembled together was shaken. Imagine mo, nag-pray lang sila, na-shake na pa mga kapatid yung lugar nila. And they were all filled with the Holy Spirit. And they spoke the word of God with boldness. Once you're filled with the Holy Ghost, magsasalita ka talaga with boldness. Talagang andun po yung tapang mo na mangaral ng salita ng Diyos. Hindi ka natatakot mag-share ng word of God. Third, passion in serving God. Paul says, Acts chapter 20, verses 23-24, except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that the chains